Yan. Hello guys, good morning. Isa sa mga problema namin dito sa bahay ni Lola is yung storage talaga ng mga damit. Kaya gagawa namin yan ng solusyon today. Naalala niyo 'di ba nagpotiho ito ako ng mga 4 na araw yon na part-time ako. Tapos yung isa sa mga client doon guys is meron siyang cabinet na hindi pa na-assemble, na sobrang tagal niya nang binili. Pero wala na siyang panahon para i-assemble din kasi nga matanda na rin siya. And sabi niya, hindi niya naman daw gagamitin. Sabi ko, pwede ko bang bilihin? Pwede mo tanungin yung anak mo kung magkano. So, itong cabinet na to, na hindi pa siya na-assemble, is more than 20 years na. To be exact, about 22 years old na ito, na cabinet na hindi pa siya na-assemble talaga. And binili namin to for worth 100 euros ni Nico. And napakabigat niya guys kasi gawa talaga siya sa kahoy. So hindi namin kayang buhatin ni Nico to kasi nga sobrang bigat. So bubuksan na lang namin yung packaging. Tapos yung laman nito is dahan-dahan namin ipapasok pero pagsasamahin pa rin namin. And finally nakabili na rin kami nitong wooden na kahoy para doon sa aming kusina guys, para doon sa countertop. Ayan, and bumili din kami ng extra oil para lagyan pa yan ng extra oil sa taas para hindi pumasok yung tubig sa loob. Ayan. So ito yung cabinet guys, nakapackage pa talaga yan siya, nakabalot pa talaga yan. Tingnan nyo. Ganyan ang packaging noon guys, gawa lang siya sa plastic. Nowadays, nakakarton na siya. 22 years daddy, no? Yeah, this is 22 years na nabili na ng may-ari nito dati. And finally, magkakaroon na kami ng cabinet. So, paisa-isahin namin tong dadalhin sa loob para makarga namin. Hello everyone! It's another day. It's another swimming day para sa aming dalaginding. Hindi kami magsiswimming ni Nico, pero may sasamahan si Anika para mag-swimming. And first time niyang mag-swimming dito sa Finland, sa Finnish Lake. So isasama natin si Carlos. Supposedly si Carlos and Elisa, but tulog pa yata si Elisa guys. So mamaya na lang natin siya dadaanan kapag tapos na silang mag-swimming dalawa. So magsiswimming si Anika and si Carlos doon sa lake guys kung saan kami nag-swimming kahapon kasi silang trabaho kaya hindi sila nakasama. So today na lang namin sila ilalakot siya. Dito na si Carlos guys. Dito na naman ako. Dito na naman siya. Patulog-tulog. Ha? Hindi ka pa naligo no? Huwag ka na maligo kasi maliligo ka naman din. Baka patulog-tulog. Baka tulog pa talaga siya kasi tinawagan ko 2 beses hindi siya nasagot. So mamaya na lang pagkatapos maligo, siguro gising na yun. Dadaanan na lang natin siya. Sabi ko kay Carlos guys, sa Pilipinas, pag maligo ng beach, may bayad entrance. Dito free. Pero ako ang maningil lang entrance sa'yo. Wala pa yan siyang ligo, walang hilamos. Diretsos tubig, na si Anika, naghubo na. Naghubo na si Anika. Ready na si Don Carlos guys, so. Ready ka na? Tuturuan ka daw ni Anika paano maligo sa Finnish Lake. Turuan ka daw niya kasi first time mo to. First time ni Carlos maligo sa Finnish Lake, guys. Oh, outfit check muna. Outfit check. Check muna. Pang summer talaga, guys. Asan yung galing? Sa Okayoka. Sa UK galing to. Sa UK yan? UK. Oh, ano man? Malamig na. Tama yakapit. Parang nasa fridge. Nagdadalawang isip na. Ala, akyat. Ay! Ala. Lamig to. Your Tito Carlos is scared.
Si Anika tuwang-tuwa oh. Matagal to, wala, hindi na yan malamig. Parang tubig galing sa ref. Lamig to. Oh, di ba? O si Anika wala lang, ikaw kurog-kurog na. Malalim dyan? Si Anika kahapon nagpunta doon sa Light Turi oh. Ano ba feeling mo? Okay na. Okay na? Malamig pa? Hindi na masyado. Kaya na. Nandito kami sa custody guys kasi kinukuha namin yung mga ibang plant buckets ko dito na naiwan. Kasi meron pa yung mga lupa and pwede pa yan matamnan namin guys. Kaya napakasayang naman. Ayaw na akong pagbuhatin ni Nico kasi wala daw akong masyadong tulog. Tapos may duty pa ako mamayang gabi. So ito yung summer house dito na dating tinitirhan ni Nico. Pero ngayon storage na lang siya. Narentahan siya ng friend ng kapatid ni Nico guys. Tinanggal din niya yung malaking damo doon. Oh, kasi parang kasi yan oh. Parasite kasi yan siya na masyado na tanim. Bilis tumubo niyan. How about your bicycle, Daddy? Are you gonna take it? Yo. May bike si Nico dito guys. Doon pa sa loob na iwan. Dati sobrang linis ito dito. Kasi nalilinis namin lagi. Ngayon na wala na, hindi na kami dito nakatira. Wala na maglilinis. Yung garden ko guys dati doon. Diyan banda. Wala. Sobrang puno na ng damo din talaga. So ito yung bike ni Nico guys na merong attachment para sa aso. Wala na daw hangin yung kanyang bicycle. So ito yung mga dadalhin namin doon sa amin guys. Pero pang baby bath oh. Pero yung lupa lang talaga ang kailangan ko dito guys. Kasi sira na rin kasi itong lalagyan na to. Kaya yung lupa lang ang pinaka-importante kasi sayang din naman. At least diba hindi na ako maghahanap ng lupa or bibili pa. Ito guys, sa storage na to, puno na siya ng hay. Hey! Grabe, hanggang bubong guys. So, sobrang daming hay. Itong hay na to is sinarvest nila to doon sa field ni Lartsy. And mura lang nila ito nabili guys. Kasi pag ganito siya na pagkakatali ng hay, mas mura siya compare doon sa mga hay bales na yung malalaki talaga na color white nga nakabalot ng plastic. Pero ito yung uunahin na gagamitin para ipakain sa mga horses. Kasi ito is naka-open siya. Ayan. Hindi siya nakabalot. So, hindi siya masustore ng ganon katagal. And alam niyo naman ang kabayo, malakas din yung kumain ng damo talaga. So, dito na side naman yung mga tain ng horses guys na nakolect galing doon sa stable, sa loob ng stable. And galing doon sa mga kulungan nila. Tinatambak yan dito. Tapos, nire-recycle din to. Kinukulak ito ng farmer para gawing pataba sa mga fields. Yan, isa-spread nila yan sa field. Tapos, gagawin siyang pataba. And yung horses poop talaga is napakagandang fertilizer din. Kaya, yung mga lupa na kinuha namin today guys, kinukuha ko talaga yun kasi may organic material na kasi yun na nakahalo. Specifically, itong horse poop. Hala, sobrang daming bagaso dito guys. Andoon sila sa loob. Napuno na yung door. Hala ka, OMG. Napuno na guys. Tingnan nyo naman. Ito is yung bagaso ito. Kinulak ito doon sa tawag nito sa sawmill factory. I don't know how much ang bili ni Heidi nito. Kasi binibili din ito guys. Ito yung parang diaper ng horses. Pag andoon sila sa loob ng stable. Kasi pag umiihi sila, ina-absorb nito. Tapos, hindi siya magkakalat sa floor. Dito tayo sa loob ng stable. Tingnan natin sino yung nagka-tractor. I think si Pete. Nga, si Pete nga. Yung mga bagaso guys, nilalagay niya doon sa gilid.
Dito sa loob guys, sobrang puno din ng mga hay bales guys. Pero kulang pa ito para sa upcoming winter. Ito pa lang yung first haul. Oh, first haul para sa mga kabayo. Yan. So, sobrang dami ditong mga hay bales na nakastock. And last week lang ito na-collecta guys, galing doon sa field. So, fresh pa ito na mga hay bales. Pero ito naka-stock siya guys, yung naka-boxes na style ng paggawa. Yung isa naman is yung naka-bilog siya pero wala siyang cover na plastic. Kasi mas mura kasi kapag walang cover na plastic compare sa merong cover na plastic guys. Pero ito yung definitely na uunahin na gagamitin. So ngayon is kino-collect na yung mga bagaso doon para ilagay dito sa loob. Kasi yan yung magiging diaper ng kabayo. Ito naman yung mga bagaso guys na naihian na and nataihan ng kabayo. Definitely dito ako kukuha ng gagamitin ko for fertilizer doon sa aking garden. Pero ito guys is kailangan ko pa siyang padaanan ng isang season or isang taon bago ko siyang magamit doon sa garden. Kasi mainit kasi ito kapag diretso ko ito gagamitin sa garden guys. Kasi hindi pa to totally na decay. Ilinis sila ng stable guys. Hindi na ako ng istorbo doon kasi nag-scrub sila ng floor. Kasi kahit kulungan yan guys ng kabayo, nililinisan yan. Importante na malinis kasi ayaw naman natin na magkasakit yung mga hayop natin. Grabe, sobrang dami talaga oh. Sabi ko kay Heidi, na-surprise kami na puno ng mountain ng bagaso do yung harap ng storage. Sobrang dami. So yan yung magiging absorbent ng ihi ng kabayo guys kapag adoon sila sa loob ng stable during winter. Ito na yung cabinet guys na binili namin doon sa client ko, doon sa Cotihoy. Ito, sobrang laki guys. Mas malaki pa sa cabinet namin dito. So, this is very good talaga na binili namin kasi kailangan talaga namin ito sa bahay. Tapos, nakatambak lang ito doon sa bahay niya guys. Isipin nyo, bago pa talaga to kasi sobrang nakabalot pa talaga ito ng plastic. So, paisa-isang nilagay ni Nico today. So, meron pang kulang yung sa likod na lang na side yung cover niya. Tapos, yung shelves dito. Yun na lang ang kulang. Tapos na. Sobrang galing. Daddy, so good. You did it yourself. Yeah. Yeah. No, I ordered the team to. And you ordered the team to fix it? Yan oh, may mga pa doon, mga drawers. Ayan. So, malapit na tumatapos guys. Yung sa likod nito, yung cover niya, yun na lang ang ilalagay. Tapos na siya.